Nakakainis. Kung hindi mo bubuksan ang Rendu Meridians, hindi mo talaga matututunan ang kasulatan ng martial arts. Ngunit ang paraan upang buksan ang Rendu Meridians. Ang nakasulat lang sa libro ay harapin ang kamatayan upang mabuhay. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Tiyo doon yang, kailan ko kaya kayo maipaghihiganti? Ergo. Ano ang tinatago mo? Ibigay mo sa akin. Ito ay kasulatan ng martial arts. Ergo, hindi na uso yan. Sa labas, sa palengke, puro ganitong kasulatan ng martial arts ang binibenta. Ikaw lang ang tanga na maniniwala dyan. Kasulatan ng martial arts. Bakit ang tagal mo nang nagsasanay, pero mahina ka pa rin na parang aso? Bakit ka nakatitig? Kung tititig ka pa, dudukutin ko ang mga mata mo. Maniwala ka, amoy pulubi, kahapon. Kasama mo na naman ba si junior sister, sa pamamasyal? Layuan mo siya mula ngayon, narinig mo? Si ate ay magiging akin din sa huli. Oo nga, isang pulot lang na walang kwenta, walang kakayahan, walang pera. Gusto pang maging palakan na kumakain ng sisna, ako pa. Tapos ka na bang magsalita? Naglakas loob ka pang lumaban? Sige, samahan kitang maglaro ngayon. Hindi pwede. Bago ko pa makabisado ang martial arts scripture, hindi ko pa pwedeng ipakita ang aking galing. Basura. Hindi ko maintindihan. Bakit ka pa pinulot ni guro noon? Nag-ensayo ng martial arts ng 20 taon. Wala pa ring alam. Baboy ka ba? Mas matalino pa ang baboy sa kanya. Ang utak ng walang kwentang ito ay panglimos lang. HMP, sa tingin ko noon, masyado kang basura para sa mga magulang mo. Kaya kanila itinapon, di ba? Binabalaan kita. Huwag mong banggitin ang nanay ko. Ano ngayon kung sinabi ko? Basura rin ang mga magulang mo. Ang pinakamalaking walang kwenta sa mundo. Ang makakapanganak lang ng isang tulad mong tae. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigil. Kuya, ayos ka lang ba? Inaapi na naman nila ako. Zangyan, lumabas ka sa gate. Magbuhat ng 50 kilo, at mag-horse stance buong araw. Ah, guro, pakinggan mo po ako. Gusto mo na namang paluin ng latigo, di ba? Umalis ka. Walang kwenta, hintayin mo ako. Wala kang kakayahan sa martial arts. Kaya mula ngayon, huwag ka nang makipag-away. Magpasensya ka na lang sa lahat ng bagay. Tatay, hindi man magaling si kuya ngayon. Hindi ibig sabihin ay hindi na siya magiging magaling sa hinaharap. Halika, tutulungan kitang maglagay ng gamot. Hubarin mo na ang damit mo. Tutulungan kitang maglagay ng gamot. Hindi nga ako nag-iisip. Ikaw pa na lalaki. Bakit ka nahihiya? Ate, gabi na. Mag-ensayo na ako. Kuya. Totoo, gusto kita. Kuya. Pakakasalan mo ba ako? Aik! Pasensya na. Hindi talaga ako si Kikiao.
20 taon na ang nakalipas. Kayong mga basura ng Badgemen, lumabas kayong lahat. Ate, sino siya? Isa sa 4 na pinuno ng sekta, ang nag-iisang anak ng pinuno ng Heavenly Blade Sect, si Murong Hao, bilang isang batang pinuno ng isang marangal na sekta. Siya ay walang pakundangan at inaabuso ang mga tao sa nayon. Mukhang masama ang kanyang intensyon. Batang Pinuno Murong. Ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo dito? Magandang balita. Pinuno yang, napakagandang balita. May utos ng pinuno ng Martial Arts Alliance. Pagkatapos ng 3 araw, sa arena ng Purple Ghost Sect, magkakaroon ng Dragon Slaying Conference para hatulan ng natitirang miyembro ng Iyang Sect. Silitian siya na kilala bilang River Dragon, at hiwain siya. Ano? Buhay pa si Tio? Anong nangyari? Wala. Batang Pinuno Murong. Sa pagkakaalam ko, ang Dragon Slaying Conference ay inimbitahan lamang ang 4 na pangunahing sekta. Tama, ngunit ngayon, kayong mga pangalawang antas na sekta ay may karapatan ng dumalo. Ito ang imbitasyon sa Dragon Slaying Conference, na personal na isinulat ng pinuno ng Blackvine Alliance, para sa inyong Badgemen. Sa totoo lang, kayong mga hindi kilalang sekta, ay walang karapatang dumalo sa ganitong napakahalagang kaganapan. Ako ang humiling sa pinuno para sa inyo. Ito ang pagkakataon ninyong makipag-ugnayan sa mga nangungunang sekta, maging kaalyado ng Purple Ghost Sect, at umangat agad. Hindi nyo na kailangang magpasalamat sa akin. Tutal, magiging pamilya na tayo, Master Yang. Ang napakahalagang imbitasyong ito, ang dala ko bilang dowd para pakasalan ng anak mo. Ano? Hindi ako sang-ayon. Hindi rin kami sang-ayon, Yang Master Murong. Ang kasal ay isang mahalagang bagay na kailangan pag-isipan ng mabuti. Ang imbitasyong ito ay hindi karapat-dapat para sa aming maliit na 8 Extreme Sect. Bakit hindi ka na lang muna umuwi? Ako, si Yang, ay bibisita sa ibang araw para magpasalamat. Pinapalis mo ako? Ako, ang Young Master ng Heavenly Blade Sect. Huwag mo nang banggitin ang pagpapakasal sa anak mo. Ang pagtayo ko lang dito ay isang malaking biyaya na 10 henerasyon ng iyong pamilya ang nagtrabaho para makuha. At ikaw, isang babae mula sa isang mababang sekta, ay makakapagpakasal sa akin. Hindi mo ba iniisip na dapat kang lumuhod at magpasalamat sa akin? Yang Master Murong, hindi ba't sobra na ang sinasabi mo? May reklamo kayo, isang grupo ng mga walang kwentang basura na may mahinang kakayahan. Gusto pa ring magrebelde? Kung matalino ka, lumuhod ka ngayon at tanggapin ang imbitasyong ito. At magpasalamat na papakasalan ko ang anak mo. At kayong lahat, mga basura. Lumuhod kayong lahat. Walang galang. Sisirain ko muna ang iyong kayabangan. Nakababatang kapatid. TSK. Iyan lang ba ang lakas ng 8 Extreme Sect ninyo? Hindi pa nga nakakagalaw ng husto. Bakit parang pagod na kayo? Huwag kang maging mayabang. Mas mahina pa kayo sa aso ko. Kayong mga basura, hindi kayo karapat-dapat na ipunas ang mukha ninyo sa ilalim ng sapatos ko. Sino pa? Sino? Kailangan nating iligtas muna si Tio, huwag tayong padalos-dalos. Umalis kayo. Sabay-sabay tayong sumugod, labanan natin sila. Bumalik kayong lahat. Anong klaseng Budgie Sect yan? Mas maganda pa kung tawagin nating to Eyelet Ball Sect na lang. Isang grupo ng mga magagandang babae sa loob ng Cobb 8. Sumama ka sa akin. Umalis ka, basura. Kung titigan mo pa ako, dudukutin ko ang mga mata mong parang aso. Tandaan mo, bago mo pa matutunan ang kalahati ng martial arts scripture na ito, hindi mo dapat ipakita ang iyong galing o ibunyag ang iyong pagkatao. Kung hindi, walang saysay ang pagkamatay ng iyong mga magulang. Umalis ka sa harapan ko. Kapatid, ayos ka lang ba? Ergo, kung wala kang kakayahan, huwag kang magpakahiya. Murong Hao, dahil ayaw ng aking anak na babae na magpakasal, bakit mo pa ipinipilit? Pakiusap, umuwi ka na. Ang aming Badgie Sect ay walang intensyong kalabanin ang inyong Tiandao Sect. Matandang Hakluban, bibigyan kita ngayon ng 2 pagpipilian.
Ngayon, ang babaeng ito, sumama kaagad sa akin. Ngayon din, dudurugin ko ang sirang plate na ito. Huwag. Zhang Yan, bilisan mo. Ang malaking lalaki na yan ay nakakonsumo na ng maraming panloob na lakas. Ngayon, siguradong mananalo ka. Kuya, ikaw ang pinakamagaling sa amin. Bilisan mo at turuan mo siya ng leksyon para sa amin. Kailangan nating protektahan ang plague ng sekta. Tama, ang aming kuya, ay kayang talunin kayo sa 5 galaw lang. Kuya, bilisan mo na. Ikaw ang kuya, tama ba? Ikaw ang pinakamagaling sa martial arts, tama ba? Shen Kuo, bugbugin mo hanggang mamatay. Opo. Kuya, maawa ka. Maawa ka, kuya. Zhang Yan, tumayo ka. Iyong Master Merong. Kayo po ay matalino at makapangyarihan. Walang kapantay sa mundo. Kung hindi po kayo magrereklamo, maaari po akong maging inyong nakababatang kapatid. Ay hindi. Maging aso nyo na lang. Ang bait. Halika na. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Sumama ka na lang sa akin simula ngayon. Kung ito man ay kasanayan, pera, o kahit na babae, hindi ka mauubusan. Ay, sige po. Salamat, kuya. Salamat, kuya. Kayo naman. Si Zhang Yan, duwag at takot mamatay. Pinagtaksilan ang kanyang sekta. Wala kang kahihiyan. Sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ang marunong umayon sa sitwasyon ay matalino. Mas mabuti ang buhay na mahirap kaysa sa marangal na kamatayan. Zhang Yan, ikaw na walang hiya. Matandang hakluban, matagal na kitang tinitiis. Ano bang maganda sa amoy tsinelas na yan? Sa loob ng maraming taon, ako na pinakamalaki mong disipulo ay hindi mo pinapansin. Siya na isang hamak na tao, itinuring mo na parang sarili mong anak. Kahit kaunting galaw ko lang sa kanya, pinaparusahan mo ako. Anong klaseng walang kwentang bejikan? Ako pa. Hayop. Master Du, huwag kang lumapit. Hindi ka pa ba magpapatuloy? Sige, panoorin mo ng mabuti. Duo. Master, Matandang hakluban, ito ang tinatawag na turuan ng disipulo, gutumin ng master. Ngayon alam mo na ang lakas ko, di ba? Master, Walang hiyang taksil. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, walang hiya. Hayop. Magaling kang mang-insulto. Ngayong gabi, sa ating kasalan, makikita mo ng husto kung hayop ba talaga ako. ikaw. Anong ginagawa mo? Magaling ang suntok. Patayin mo siya. Ikaw na patay na aso. Gusto mong maging bayani para iligtas ang dilag, di ba? Ha? Huwag. Huwag mo siyang saktan. Ang relasyon ninyong dalawa ay hindi ordinaryo, di ba? Ha? Sino ang nang-ahas sa galawin ng babae ni Merong Hao? Naghahanap ka ng kamatayan. Walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Tama na. Huwag mo siyang saktan. Huwag. Nagmamakaawa ako. Huwag mo siyang saktan. Gagawin ko ang lahat. Ikaw ang babae ko. Nag-aalala ka sa kanya? Hindi ako natutuwa. Sabi mo, handa kang gawin ang lahat. Hindi ba? Sige. Kalagan niyo siya. Ngayon, pabarin mo ang damit mo. Hayaan mong tingnan kitang mabuti. Kung maganda ka, baka sakaling kawan ko. At pakawalan siya. Rurukutin kita. Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Hindi naman sa hindi ka namin papayagang tumingin. Titingnan natin lahat. Hawakan niyo siya. Opo.
Hubad. Huwag po. Ayaw mong maghubad, ha? Ngayon din, papatayin ko siya. Huwag. Maghubad ako. Ganyan nga. 8. Simulan na. Huwag. Huwag. Tuloy ang paghubad. Hayaan mong makita ng lahat, pati ng iyong kasintahan. Kung gaano kaputi at kaganda. Ang pinakamagandang babae sa martial arts world. Huwag po. Huwag. Hubad na. Bilasan mo ang paghubad. Ayaw mong maghubad, ha? Kung gayon, tutulungan kita. Ate, huwag po. Patayin niyo siya. Patayin niyo siya. Amoy mahirap. Sa pagkakataong ito, tapos ka na. Magaling. Lakas. Galing. Wow, ang lakas ni Ergao. Ang suntok na ito. Para sa pagiging taga-Daxia mo, na sumuko sa dayuhang sekta, walang hiya. Ang suntok na ito, para sa pang-aapi mo, at paglapastangan sa aking ate. Sandali. Nagkamali ako. Bayani, patawarin mo ako. Talagang nagkamali ako. Bayani, nagkamali ako. Umalis ka. Maghintay lang kayo rito. Kuya. Zhang Yan, bilasan mo at pumunta sa Purple Ghost Sect at ipaalam sa pinuno ang balita na tumanggi ang mga walang kwentang ito na sumali sa Dragon Slaying Assembly. Gusto kong mamatay sila. Lahat sila. Opo. Hindi ko akalain na ganoon pala kasama si Marco. Sayang at ganoon na lang ang paggalang natin sa kanya noon. Bong, malaking tulong ka talaga ngayon. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kagaling. Maestro, maestro. Tatay, ayos ka lang po ba? Maestro, malaking tulong si Bong ngayon. Pinatalsik niya ang mga yon. Iminumungkahi ko na, si Bong ang gawin natin kuya. Sang-ayon din ako. Sang-ayon, sang-ayon. Manahimik kayong lahat. Kung kinalaban natin ang Heaven's Blade Sect, patay tayong lahat. Umalis ka na. Hindi ka nabibilang dito. Hindi pwedeng umalis si Kuya Bong. Gusto ko siyang pakasalan. Kalokohan. Kinalaban niya ang Heaven's Blade Sect. Ibig sabihin, kinalaban niya ang Martial Arts Alliance leader. Maliban kung mamatay ako, siya lang ang papakasalan ko. At B, hindi kita pwedeng pakasalan. Patawad. At B, hindi ka pa rin aalis? Gusto mo bang, ang iniwan ng ating ninuno, ay masira sa aking mga kamay? Sayang ang 20 taon na pagpapalaki ko sa'yo, wala kang utang na loob. Huwag po, maestro. Maestro,
Wala akong utang na loob. Hahayaan ko lang ba? Naapihin kayo? Hahayaan ko lang ba si Ate Bea? Naghahasain ng halimaw na yon? Hindi mo naintindihan. Sa mundong ito, kailangan mong magtiis para mabuhay. Pero may hangganan ang pagtitiis. Umalis ka. CJ. Kapag sinira nila ang lugar na ito, magtiis ka pa rin. Bong. Sa pagharap sa kamatayan, doon mo lang mabubuksan ang iyong meridians. Ano po ba ang ibig sabihin niyan? Nakakainis. Kung napag-aralan ko lang ang martial arts scripture, hindi sana mangyayari ito ngayon. Sa puntong ito, kailangan ko nang pilitin itong buksan. Ililigtas ko muna si Tito, tapos papatayin ko ang mga kalaban para ipaghiganti ang aking mga magulang. Ang lapit. Halos mawalan ako ng kontrol. Kuya, masama ang balita. Kinuha ng mga tao mula sa Heavenly Blade Sect, siguro at ate. Kuya, iligtas mo ako. Murong Hao. Kung ayaw mong mamatay dito ngayon, pakawalan mo agad si Guro at ate. Ang lakas ng loob mo. Nagpabiya ako noon. Ang mga taong nakatayo sa harap mo ngayon ay pawang mga eksperto na halos kasing lakas ng mga pinuno ng pangalawang antas na sekta. Tingnan natin kung paano mo ililigtas ang babae mo ngayon. Kuya, tumakas ka na. Tumakas ka na. Makakatakas ka pa ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Patayin niyo sila. Maaari ka nang mamatay. Maawa ka, Ginoo, maawa ka. Duo. Duo, iligtas mo ako. Duo. Duo. Walang silbi. Lumayas ka dyan. Kung hindi mo ibibigay ang martial arts manual, papatayin ko ang lahat ng iyong angkan. Hindi. Ikaw, matandang aso. Maliit na koneho, Wizzy, kilala mo ako? Sino ka? Ang kukuha ng buhay mo. Pumasok ka sa aking Heavenly Blade Sect, sinaktan mo ang aking minamahal na anak, ngayon, ipapadala kita sa kabilang buhay. Yun fan. Lintik. Kung hindi ko mabubuksan ang Ren at Du Meridians, hindi ko mailalabas ang buong kapangyarihan ng martial arts manual. Yun fan, dalhin mo na ang anak ko at umalis, ako na ang bahala sa matandang aso. Gusto mong umalis? Hindi ka na makakaalis. Matandang hakluban, uunahin na kitang ipadala sa kabilang buhay. Hindi ito Bajikan martial arts. Sino ka ba talaga? Ang iyong mga galaw, bakit napakapareho sa kay Alliance Leader Haiteng? Naalala ko na. Ito ang martial arts manual. Ikaw ang maliit na bastardo, mula sa iyang sect na hindi namatay. Ano? Kaya pala ang tingin mo sa akin, ay puno ng galit. May daan patungong langit ngunit hindi mo tinahak. Walang pintuan sa impyerno ngunit pumasok ka. Hanggat may aalay kita kay Alliance Leader Haiteng, sa mundo ng martial arts ngayon. Ako ang magiging pangalawa sa lahat at higit sa lahat. Walang hiya kang asong magnanakaw. Ngayon, dito, ka mamamatay. Ikaw lang. Ipapakita ko sa iyo ang aking pinakamataas na teknik. Ang Heavenly Blade 81 Slashes.
Marco, Maria, David, Halika rito. Gagamitin ko ang lakas ng aking paa para selyuhan ang iyong mga acupoint. Hindi ka makakaalis kahit saan, dahil iaalay kita sa pinuno ng alyansa. Hindi mo na kita papatayin. Pero... Kaya pala gustong-gusto ka ni Carlo. Ang ganda mo talaga. anong ginagawa mo, manyakis na aso? Anong Chen? Gusto ko itong munting sinta. Manood ka lang ng tahimik, habang pinaglalaroan kitang mamatay. Kapatid, tulungan mo ako. Munting sinta, walang makakatulong sa iyo ngayon. Kapag nagsawa na ako sa babae mo, siya at ang mga tao mula sa Badgemen, ay papatayin ko at iiwan ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ay, oo nga pala. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Noong araw, ang mga miyembro ng pamilya ninyong Yu, pati ang bangkay ng nanay mo, David. Itinapon ko na sa lambak. Ang mga buto ng mga taong iyon. Ngayon, siguro ay pinapakain pa rin ng mga asong gubat sa bangin, hindi ba? Kahit mamatay ako ngayon, hindi ko hahayaang matupad ang iyong kagustuhan. Nababaliw na siya. Huwag kang lumapit, huwag kang lumapit. Hindi ba papatayin mo ang anak ko? Sabihin mo lang, huwag mo akong patayin. David. patay. Patay. Naku, nababaliw na siya. Anak, takbo. Patay. Marco, bitawan mo na. Bitawan mo na, David. Marco, gumising ka na. Ako ito, si Maria. Gumising ka na. Huwag. Paolo, Paolo. 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 Paolo, gising ka na. Huwag ka munang gumalaw. Humiga ka lang. Paolo, anak. Narinig ko na ang tungkol sa iyong pinagmulan kay Bea. Sa mga taong ito, marami kang pinagdaanan. Dati, kasalanan ng maestro mo. Matagal kong tinago. Hindi ko inakalang muntik ko nang mapahamak ang lahat. Humihingi ng tawad ang maestro mo. Maestro, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Teka, gaano na po ako katagal na wala ng malay? 3 araw at 3 gabi na. Ano? Kailangan kong iligtas si Dio. Kuya Paolo, sa malaking pagtitipon ng mga mandirigma, puno ng mga eksperto mula sa 4 na sekta. Lahat sila ay alagad ng pangkatlila. Hindi ka pwedeng pumunta. Kahit mamatay pa ako. Ako mismo ang papatay sa pinuno ng mga traidor para ipaghiganti ang pamilya Reyes. Matinding paghihiganti. 8 Sofia, samahan natin si Kuya Paolo, di ba? Hindi ko kayo hahayaang mamatay. Di na, tama na. Manatili ka sa bahay. Kung hindi na kita kikilalaning anak. Paolo, sandali, kung talagang pupunta ka, mag-iwan ka ng anak sa akin. Sinabi ko na ikaw lang, ang pakakasalan ko. 8 Sofia, ano ang sinasabi mo? Paolo, ang pagpunta mo doon ay kamatayan. Kung makakabalik ka, magpapakasal tayo. Kung hindi ka makabalik, palalakihin ko ang anak natin. Pag-aaralan ang martial arts at ipaghihiganti ka at ang pamilya Reyes. Ako. At Sofia, pasensya na po. Matandang hakluban.
Ikaw na taga-silangan, ay nangangahas na kalabanin ng aming dakilang lupain ng araw? Guro, Ate Perla, bakit po kayo narito? Ikaw ang magiging manugang ko, paano ko naman hindi pakikialaman ang iyong problema? Guro, pero masyado pong delikado rito. Kayo, Kuya Lino, ang iyong pamilya ay pamilya na rin namin. Paano namin sila pababayaan? si Lito ay pinahirapan ng mga bandido mula sa lupain ng araw. Ngunit sa loob ng 20 taon ay hindi siya sumuko. Ang kanyang puso ay kasing liwanag ng araw at buwan. At ang kanyang kabayanihan ay nasasaksihan ng langit at lupa. Kung pababayaan natin siyang mamatay, paano pa tayo magkakaroon ng mukha bilang mga mandirigma? Guro, huwag po kayong mag-alala. Kapag nakapaghiganti na ako, tiyak na pagsisilbihan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Perla, hindi kita bibigin sa buhay na ito. Mamaya, huwag kang magmadali. Kumilos tayo ayon sa pagkakataon. Bakit hindi dumating ang Tian Dao Men? Siguro ay naantala sila sa daan. Si Primo Kurofuji. Siya po ang taong iyon, na tumanggi sa inyong imbitasyon. Pagkatapos ng pagpatay sa dragon, saka natin sila papatayin. Ngayon, sa biyaya ni Primo Kurofuji, lahat ng bayani ay nagtipon dito, upang sama-samang hatulan ng kriminal ng mundo ng martial arts, si Lito. Walang hiyang traidor. Pinagtaksilan ang kanyang sekta at kumampi sa mga bandido mula sa lupain ng araw. Dapat siyang patayin. Ang pinakasinasamba ninyong mga taga-silangan, ay ang dragon. Kung gayon, sisimulan ko sa dragon ngayon. Ang dragon ng mga taga-silangan. Sa mata naming mga taga-dakilang lupain, ay isa lamang. Mabahong ibis. Tama, napakatama ng sinabi ni Pinuno Kurofuji. Lahat tayo ay mga insekto. Kurofuji-sama, mangyari po. Huling beses na kitang tatanungin. Nasaan ang mga labi ng Yiyang Sek? At nasaan ang kalahati ng martial arts manual? Ayaw mong magsalita? Magaling. Mamaya, ipapahirapan kita hanggang sa mamatay ka. Nang dahan-dahan sa harap ng lahat ng tao dito. Mga magnanakaw na dayuhan, ano ang kinatatakutan ng kamatayan? Ako, si Li Tianshan, ang dragon ng ilog, ay may pusong tapat at handang mamatay. Para sa dakilang siya. Nang may dangal at katapangan. Napakadangal at napakatapang nga. Simulan ng pagpatay sa dragon. Patayin ng dragon. Patayin ng dragon. Anumang sekta na naririto, sa anumang paraan. Basta't makuha ninyo mula sa kanya, ang kinaroroonan ng martial arts manual. Ang Purple Ghost Sect ay hindi na magbibigay ng tributo sa loob ng 10 taon, at magiging kaalyado tayo, magiging pangalawa kayo sa akin, at mas mataas sa libu-libong iba pa, mga ginoo. Ilabas na ninyo ang inyong pinakamalupit na pamamaraan. Ako ang magtatanong sa kanya. Ako si Zhao Ganshan, pinuno ng Iron Palm Sect. Sabihin mo agad ang kinaroroonan ng martial arts manual. Matigas ang ulo mo, ano, ang aking dislocating bone palm. Ay kayang pasabugin ang lahat ng ugat sa iyong katawan, at durugin ang iyong mga buto. Ang pakiramdam na iyon ay mas masakit pa kaysa kamatayan. Tito, Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Walang silbi. Palitan. Yun fan, kung aakyat ka at mahuli, hindi ba't parang ibibigay mo lang ang martial arts manual sa matandang asong si Kurofuji? Ako si Uyang Fei, pinuno ng Lanshan Sect. Pinapayuhan kitang magsalita na ngayon. Kung hindi, sa sandaling kumilos ako, pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundong ito. traidor na aso na kinalimutan ang pinagmulan. Ang pinakamagaling mong kakayahan. Hindi ba't ang lumuhod sa mga piratang hapon? Ano? Gusto mo ring lumuhod sa akin? Bingi at matandang hanggal. Ang aking Liwo Liu Yang Fist. Ang lakas nito ay purong yang at matindi, nagliliyab at malalim. Ang tatamaan nito ay parang nasa impyerno ng apoy. Ang mga lamang loob ay parang nasusunog at nagiging abo sa sakit. Paano mo naman nasabi yan? Hindi na nagkamali. Isang duwag sa ilalim ng mga piratang hapon. Ang liho internal energy pala. Pinainit at pinasaya ako. Isang grupo ng mga walang silbi, magpalit ng iba. Matandang aso, matindi ka. Tito. Yun fan.
Huwag kang magmadali, kung hindi, lahat tayo ay mamamatay dito. Masyadong mahina ang mga pamamaraan ninyo. Hayaan ninyong ako ang magtanong sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, Alliance Leader. Sa loob ng isang saglit, siguradong malalaman ko ang kinaroroonan ng martial scripture mula sa bibig ng masamang dragon na ito. Napakagaling. Kung malalaman mo ang kinaroroonan ng martial scripture, malaki ang ibibigay kong gantimpala. Salamat po, Alliance Leader. Huwag kang magsayang ng lakas. Kung magsasalita ako ng isang salita, sa'yo, ikaw na asunghan. Hindi ako pinalaki ng tao. Ngayon ka lang makakapagmatigas. Ito ang kakaibang lason na ginawa ng ninuno ng aming Dengtian Pavilion, tinatawag na Ghost Blood Licorice. Kapag nainom, agad itong kakalat sa buong katawan kasama ng chi. Ang Nolison ay magkakaroon ng pulang marka ng Licorice sa dibdib, at ang sakit ay lalaki ng daan-daang beses. Anong ibig sabihin yan? Alliance Leader, ang ibig sabihin po ay, kapag nainom niya ang laso na ito, kahit hipan ko lang siya ng mahina, mararamdaman niya ang sakit na parang hinihiwa ng tuyong kutsilyo, o tinatamaan ng libu-libong pana. Paano kung masuntok siya? Napakagaling, napakagaling. Gamitin na agad. Magsasalita ka ba o hindi? Magsasalita ka ba? Masarap. Bigyan mo pa ako ng 10 bote. Para masarap ang pakiramdam ko. Isang grupo ng mga walang silbi, sino pa? Oh, hindi ba ito si Maestro Santos ng Bajikan? Halika na. Ikaw naman. Maestro yun. Ano po ang gagawin? Bilasin mo. Bakit? Gusto mong suwayin ang utos ng pinuno ng alyansa? Bakit ka nag-aalangan? Gusto mo bang mamatay? Maestro Santos, sawa ka na ba sa buhay? Ang traidor na ito. Ano? Kapatid na babae, sinabi mo pa talaga na, ako, na sumuko sa pinuno ng Alyansa Haiteng, ay isang traidor? Sigurado akong ikaw ay, kasabot at traidor ni Li Tianshan. Patayin sila. Pigilan nyo. Aakyat ako at tatanungin siya. Duo. Maestro. May sarili akong paraan. Bilasin mo, Maestro Santos. Kung hindi kayo kasabwat, bakit hindi mo magawa? Kung hindi mo malaman ang kinaroroonan ng martial arts scripture, ibig sabihin ay nakikipagsabuatan ka sa kanya. Papatayin ko ang lahat ng tao sa iyong sekta. Maestro, pigilan nyo. Kapatid na lalaki, tingnan mo kung anong galaw ang ginamit ni Duo. Bajikwan Cotton Palm. Bajikwan Cotton Palm. Pinagsasama ang tigas at lambot. Ang matigas na palad ay pumapatay. Ang malambot na palad ay nagliligtas. Ginagawa ito ni Duo para sa kanya. Pinipilit palabasin ang lason sa kanyang katawan. Inaayos ang kanyang buto at ginagamot ang kanyang sugat. Bakit ako iniligtas ng taong ito? Sige na, ang tagal na nating nagtatanong, wala pa rin sagot. Puro kayo walang silbi. Umalis kayo. Sandali po. Pinuno. Niloloko po kayo ng matandang buwayang yan. Ang ginamit niya kanina ay 8 extremes cotton palm. Ang matigas na palad ay pumapatay. Ang malambot na palad ay nagal iligtas. Malinaw na sa kanina ay ginagamot si Leo Santos. Baka Pilipino. Naglakas loob kang lokohin ako. Tama na. Dudurugin ng suntok na ito ang iyong ulo. Hapon, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Yuan. Tito, Yuan. Ano ang tawag mo sa kanya? Yuan Reyes. Yuan Reyes. Matagal kitang hinanap sa loob ng 20 taon. Ngayon, ikaw mismo ang lumapit sa akin. Yuan, tumakbo ka na. Takbo. Hindi ka na makakatakas. Ibigay mo ang manual ng sining panlaban. Kayo, mga salot sa mundo ng sining panlaban. Ang pag-aari ng pangkatlilang multo. Naglakas loob pa kayong magnakaw. Malinaw na kayong mga Hapon. Ang gustong agawin ang manual ng sining panlaban ng aming pamilya at sakupin ang mundo ng sining panlaban.
At ikaw naman, nagpapakababa at tumutulong sa mga mananako. Binabaluktot ang katotohanan. Ikaw at kayong lahat. Talagang wala kayong kahihiyan. Umalis ka. Pinuno Hating. Kataas-taasan sa sining panlaban. Pinili ng langit. Ang nagpapabago ng mundo. Lahat ay sumusunod. Ang hapon ang magkakaisa sa sining panlaban ng Pilipinas. Ito ang kalooban ng langit. Tama. Ang kapangyarihan ng pinuno ay walang kapantay. Kami ay lubos na sumasamba. Buong puso kaming susunod. Mabuhay ang pinuno. Mabuhay, mabuhay. Napakagaling. Talagang mukha kayong mga aso ng dakilang hapon. Binata. Maganda ang aking pakiramdam ngayon. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Marami pa. Hali kayo lahat dito. Hoy, bata, kung makakayanan mong makaligtas sa tatlong atake nila at makatawid sa linyang ito, pakakawalan ko si Li Tianshan. Yun Fan, tumakbo ka na. Mawawalan ka ng buhay. Hoy, huwag ninyo siyang patayin agad. Dahan-dahan ninyo siyang pahirapan hanggang mamatay. Hoy, batang pasaway. Naaalala mo pa ba ako? Noong inutusan akong patayin ang buong pamilya mo. Sobrang saya ko noon. Traitor, laban. Ang batang ito ay matibay. Tingnan mo, dudurugin ko ang lahat ng ngipin mo ngayon. Tigil. Tapos na ang tatlong atake. Ang pinuno ng alyansa na ito ay tumutupad sa kanyang salita. Ang susunod, HMPH. Yun Fan, huwag ka nang lumapit pa. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag na kayong mag-away. Tigilan ninyo na. Bata, siguro gusto mo ring subukan. Ang aking Liwoliyo Yang Fist, ano? Traitor na walang gulugod. Tama na ang daldal. Naghahanap ka ng kamatayan. Yun Fan. Hoy, bata. Akala ko malakas ka. Sa ganyan lang nakakayahan, mas masahol ka pa sa baboy at aso. Baliin ang kamay niya. Hindi. Yun Fan. Tama na. Ang susunod. Yun Fan. Huwag. Walang kwenta. Hindi ako kasing amo ng mga nauna. Traitor na aso. Halika. Baliin ang kanyang mga binti. Ah, Huwag. Ituloy. Hoy, malaking basura. Hindi mo inakala, di ba? Ako ang huli. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? ikaw ang dapat mamatay. Mabahong pulubi. Walang silbi, basura. Tenang aso. Ako. Zhang Yan, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang manakit. Nakikiusap ako sa'yo. Oo. Binibini, nakikiusap ka sa akin? Hindi ka tapat. Hindi ka pa lumuluhod. Fangkin. Huwag. Ayaw mong lumuhad, di ba? Wala akong pakialam, itutuloy ko. Huwag. Luluhod ako. Kayo, mag-asawang aso, may araw din kayo. Lumuhad ka. Bakit ka nakatunganga? Luluhod ako. Luluhod ako. Papatayin kita. Huwag. Sarap. Bumangon ka. Bakit ka naging patay na aso? Mahal na pinuno. Ang babaeng ito, mamaya po, pagkatapos ninyo at ang inyong sekta, ay magsawa na. Maaari po bang ibigay ninyo rin sa akin? Maaari. Salamat po, mahal na pinuno. Binibini, mamaya, magiging marami na ang iyong karanasan. Kaya dapat mo akong pagsilbihan ng maayos. Bitawan mo ako. Hayop ka.
Nanalo ako. Palayain sila. Magaling. Ibigay mo ang martial arts scripture. Managinip ka na lang. Tito, Ibibigay mo ba o hindi? Yunfan, huwag mong ibigay. Tito, Oh, nakakagalaw ka pa pala, ha? Ibigay mo na. Kung hindi mo ibibigay, gugustuhin niyang mamatay. Pero hindi niya magagawa. mga salot. Papatayin kita, tigilan mo. Ibigay ang martial arts scripture. Ibibigay ko. Ibibigay ko. Magaling. May matandang kasabihan. Ang marunong umayon sa sitwasyon ay matalino. Ilabas mo. Yunfan. Huwag mong ibigay. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang iyong ina? Gusto mo bang maging isang makasaysayang makasalanan ng dakilang siya? Tito, ako. Mamamatay lang naman ako. Ang jade ay maaaring mabasag. Ngunit hindi mababago ang kapusyan nito. Ang kawayan ay maaaring putulin. Ngunit hindi masisira ang integridad nito. Kahit mamatay ang katawan, ang pangalan ay mananatili sa kasaysayan. Ang mga mandirigma ng dakilang siya ay hindi takot mamatay. Tito, Yunfan, tandaan mo, bilang isang mandirigma ng dakilang siya, ang katapatan at katwiran ng iyong pundasyon. Mas mabuting mamatay ng nakatayo at may dangal. Kaysa yumuko at magpakumbaba. Huwag kang luluhod sa mga mananakop, naiintindihan mo ba? Walang hiya. lalabanan kita hanggang kamatayan. Mga basura ng kaharian. Mamatay ka. Marco. Ito ang kahihinatnan ng paglaban, sa pintuan ng lilang multo ng dakilang mananakop. Mabuhay ang dakilang mananakop. Mabuhay ang pintuan ng lilang multo. Mabuhay, 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 mabuhay. Ang dalawang meridian mula sa kamatayan ay muling nabuhay. Paggising ng meridian, magiging pinakamataas sa martial arts. Ang dragon ng mga aso ng kaharian. Mamatay ka. Marco. Anong nangyayari? Naipasa mo ang dalawang meridian? Opo, Ano ngayon kung naipasa mo ang dalawang meridian? Hindi ka pa rin kalaban para sa akin. halika. Mga salot na mananakop. Sinakop ninyo ang dakilang kaharian at pinahamak ang martial arts. Pinatay ninyo ang mga inosente at sinira ang mga tapat. Kahit mamatay kayo ng libu-libong beses, hindi pa rin sapat. Magaling. Mga walang hiya. Mga batang walang galang, hindi ka pa ba titigil? Tigil. Nang patayin nila ang angkan ng Yu, tumigil ba sila? Ilan sa inyong mga asawa ang ginahasa ng mga mananakop? Ilang pamilya ng martial artists ang nawasak? Tumigil ba sila noon? Kahit na swerte ka at naipasa mo ang dalawang meridian. Baguhan ka pa lang sa pagmaster ng martial arts. Ako, sa kabilang banda, ay nagsanay ng 20 taon bilang kalahating martial god. Paano mo ako matatalo? Lahat, kasama ang pinuno ng alyansang ito, The Queen, ang natitira sa Yiyang Sect. Paolo. Paolo. Kayong dalawang insekto mula sa lupaing ito. Sa isang utos lang ng pinuno ng alyansang ito. Tatapakan ko kayong lahat hanggang mamatay.
Kung dadaan kayo sa ilalim ng aking hita, palalayain ko kayo. Ikaw, dayuhang aso, ang dapat lumuhod. HMPH. Ang tigas ng dila mo, babae. Mamaya, kapag pinasarap kita, siguradong makakarinig ka ng tunog na kagagalat ko. Ang mundo ng martial arts ng lupaing ito ay sa akin para tapakan. Ang mga babae ng lupaing ito ay sa akin para abusuhin. Ang mga martial artist ng lupaing ito ay lahat ng aking aso. Ano ang tinatawanan mo? Tinatawanan ko ang grupong nasa likod mo, mga hayop na nagkukunwaring tao. Na hinahayaan ang kanilang sarili na hamakin ng dayuhang kaaway, ngunit patuloy pa ring naglilingkod ng buong puso. Mga kilalang sekta. Ako. Sa panahon ng krisis ng mundo ng martial arts, kayo pa ang tumutulong sa dayuhang kaaway, sinasaktan ng inyong sariling lahi. Malaki ang inyong kasalanan, hindi mapapatawad ng langit. Kayo, habang buhay, ay hindi karapat-dapat sa lupain ito na nagpalaki sa inyo. Pagkamatay, hindi kayo karapat-dapat sa inyong mga ninuno. Hindi karapat-dapat sa libu-libong kaluluwang pinaslang ng dayuhang kaaway. Kung mayroon pa kayong kahit kaunting konsensya, dapat kayong tumayo sa likod ko, at kasama kong puksain ang dayuhang kaaway. Sa halip na maging mga duwag na walang gulugod habang buhay. Mga mahihinang walang lakas. Kayo. Bumalik kayo. Sila mismo ang pumunta doon. Hindi ko sila inutusan na gawin iyon. Gusto niyo bang mamatay? Ang matatapang na general ay hindi mabilis na namamatay para makatakas. Ang mga bayani ay hindi sinisira ang kanilang integridad para mabuhay. Lahat, sumama kayo sa akin. Sama-sama nating labanan ang dayuhang kaaway. Mabuti. Kayo. Yu Yunfan. Ako, ang pinuno ng alyansa, ay magiging mapagbigay ngayon. Palalampasin kita. Hintayin mo na lang ang iyong kamatayan. Ako. Yunfan, nanalo tayo. Marami. Nananaginip ba ako? Si Heiteng, na sinasabing walang kapantay, ay binanggit pa ang Yu Yunfan ay astig. Mabuhay si Yu Yunfan. Mabuhay. Mabuhay. Mga kasama. Basta tayo ay magkaisa. Ang mga dayuhang mananakop ay tiyak na babalik. Sa kanilang pinanggalingan, sumama kayo sa akin sa Bajimen para magpahinga at maghanda sa laban. Tito. Tama, tayong lahat, tara na. Ang kanyang mga ugat at buto ay duro. Sa mundo ng martial arts, tanging ang Heavenly Fragrance Life Extending Paste ng matandang pinuno ng 100 Flowers Valley ang makapagliligtas sa kanya. Ngunit ang 100 Flowers Valley ay malayo sa mundo. Ang mga disipulo nito ay kakaiba. At ang matandang pinuno ay mas lalong hindi mahulaan. Sino yan? Hindi basta-basta pinapasok ang 100 Flowers Valley. Kayo po, ako si Yu Yunfan, isang disipulo ng Bajimen. Dahil sa pinsala ng aking kamag-anak sa kamay ng mga magnanakaw, ang kanyang mga ugat ay durog. Kaya ako ay lumapit sa pinuno ng lamba upang humingi ng Heavenly Fragrance Life Extending Paste para sa kanyang kaligtasan. Ang kabutihan niyo ay hindi ko malilimutan kailanman. Patay na ba ang kamag-anak mo? May hinina pa po siya. Ang 100 Flowers Valley ay gumagamot ng patay, hindi ng buhay. Kung hindi pa siya patay, bakit ka nandito? Bumalik ka at hintayin mo siyang mamatay bago ka bumalik. Kayo po, ang aking tito, para protektahan ang mga sinaunang kasulatan ng martial arts, ay pinahirapan ng mga dayuhang mananakop ng mahigit 20 taon. Mas pinili ang kamatayan kaysa sumuko. Hindi ba dapat iligtas ang isang bayani na tulad niya? Anong 5 kasulatan o 6 na kasulatan? Hindi namin alam. Ngunit kung talagang gusto mong makapasok, pwede rin. Kung ikaw ay isang taong itinakda, ililigtas ka rin ng 100 Flowers Valley. Ganito. Kung kaya mong buhatin ang batong ito, sa ibabaw ng iyong ulo sa loob ng 5 hininga, ito ay kalooban ng langit. Agad ka naming dadalhin sa pinuno ng lambak. CJ. Napakahina mo. Ang earth-shaking stone na ito ay ang kayamanan ng aming Baihua Valley, at may bigat itong libu-libong kilo. Ikaw, Kahit ang isang martial arts master na nagsanay ng ilang dekada, sa lalim ng kanyang panloob na lakas, ay makakagalaw lang ng kaunti sa batong ito. Sa hitsura mong yan na parang may sakit, sa tingin ko ay hirap ka nang magbuhat ng 10 kilo. marami na akong nakitang tulad niyang payaso. Baka mamaya, mapahiya lang siya.
Sa tingin ko, sumuko ka na lang. Lene. Ikaw. Napakalakas ng loob mo. Paano mo nagawang sirain ang kayamanan ng aming lambak? Mga kuya at mga kapatid. Sabay-sabay tayong sumugod. Nagmamadali ako. Magnanakaw. Huwag kang magyabang. Tikman mo ang aming Medicine Scripture Spirit Array. Patunugin ng kampana. Dali. Tawagin ng lahat. Mga disipulo ng Baiwa Valley, makinig kayo. Natapos ko na ang lihim na sining ng Medicine King. Ako na ang pinakamalakas sa buong mundo. Lumabas na si Lolo Valley Master. Dali, pumunta tayo sa Great Hall. Sa wakas, natapos ko na. Guro, masaya po kaming lahat na lumabas na kayo ngayon. Gusto ko lang kumain. Bakit kayo umiiyak? Nagutom ako habang nagme-meditate. Dali, maghanda kayo. Opo, guro. Hindi na kailangan. Lolo Valley Master. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Paano ka naglakas loob na sumunod dito? Guro, siya po ang batang ito. Nasumire sa kayamanan ng aming lambak. Sinira mo ang aking kayamanan. At naglakas loob ka pang sampain ako. Dakpin siya. Opo. Baliw na may masamang bibig. Bubunutin ko ang dila mo. Tignan natin kung paano ka pa magsisinungaling. Ay, bilasan nyo ang paglaban. Bilasan nyo. Pagkatapos nito, kakain pa ako. Maestro. 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 Tingnan mo, hindi ba ako nagkamali? Para magsanay ng lihim na pamamaraan ng hari ng gamot, kailangan munang buksan ang Ren at Du Meridians. Pagkatapos nito, babangon ang kabataan at hindi nakakain ng bigas habang buhay. Ngunit masyado kang nagmamadali. Hindi mo pa nabuksan ang Ren at Du Meridians. Ngunit pinilit mo nang magsanay. Ngayon, nagdulot ito ng pagkawala ng kontrol. Una, matinding sakit sa tiyan. At pagkatapos ng isang sandali, sasabog ang buong katawan at mamamatay. Mataas na tao. Nakilala mo ang sakit ng pinuno ng lambak. Siguradong may paraan kang malutas ito. Pakiusap, iligtas nyo ang aming maestro. Mataas na tao. Pakiusap, iligtas nyo ang aming maestro. Iligtas nyo ang aming maestro. Hindi nyo kailangang gawin yan. Halika, tumayo kayo. Para iligtas ang matandang pinuno ng lambak, kailangan lang buksan ang Ren at Du Meridians. Nagkataon na nabuksan ko na ito. Hindi ito mahirap. Matandang pinuno ng lambak, sisimulan ko na. MMHMM. Ano yan? Tigil. Maliit na hayop. Sayang ang tiwala namin sa'yo. Sabay-sabay tayo. Patayin siya. Tigil. Sasabihin ko sa inyo. Ito ay paraan ng paghahanap ng buhay sa kamatayan. Ito ang paraan para buksan ang Ren at Du Meridians. Kung magpapatuloy kayo at mamatay ang matandang pinuno ng lambak, hindi ko na pananagutan. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagsisinungaling. Mas komportable na ako ngayon. Paano nangyari yan? Binata. Ang aking Ren at Du Meridians. Nabuksan mo na ba? Hindi pa. Ipagpatuloy. Wala akong naramdamang anumang pagkailang. Ang sarap sa pakiramdam. Guro. Ang aking lihim na teknika ng hari ng gamot ay natapos na. Kaya rin pala ito? Hindi, guro. Kinasira niya lang. Ang ating bato ng lindol. Ay, inilagay ko lang yan doon. Dahil ayaw kong maistorbo. Ayos lang. Ha? Maestro Valeriano, ang aking tiyuhin, upang mapanatili ang kasulatan ng martial arts, ay sinaktan ng mga kaaway. Kailangan niya ng pampahabang buhay na pamahid para mailigtas ang kanyang buhay. Sana po ay pagbigyan niyo kami. Mula sa mundo ng martial arts, narinig ko rin ang mga balita tungkol sa kanya. Kawawa naman siya. Binata. Itong pampahabang buhay na pamahid ay ingatan mo. Kung mayroon kang anumang problema sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Mga kasama. Si Mang Tonyo ay gumaling na sa kanyang mga sugat.
Ang mundo ng martial arts ng dakilang Xia ay nailigtas ang kalahati ng kasulatan ng martial arts. Dahil kay Mang Tonyo na hindi sumuko kahit kamatayan. Kung hindi dahil sa kanya, si Cage ay nakumpleto na sana ang kasulatan ng martial arts. At tiyak na mas magiging masama pa siya. Tayo, kasama ang ating mga pamilya, asawa at anak, ay tiyak na walang makakaligtas. Masasabi na, si Mang Tonyo, ang tagapagligtas nating lahat. Ngayon, iminumungkahi ko na ang pinuno ng alyansa ng martial arts ng dakilang Xia ay si Mang Tonyo ang humawak. Magaling, sumasang-ayon kami. Mga kasama, ang buhay ko ay iniligtas ng aking pamangkin. Kung hindi, matagal na akong patay sa kamay ng mga kaaway. Sa kritikal na sandali, sinira niya ang kasulatan ng martial arts. Tuluyang pinutol ang posibilidad ni Cage na maging Diyos ng martial arts. Siya ang tunay na bayani. Siya ang tunay na pinuno. May punto ka, Marco. Sinusuportahan ka namin. Mga kasama, ngayon na hindi pa natatalo ang mga kaaway at hindi pa payapa ang mundo, umaasa lang ako na kayong lahat ay magsanay ng masigasig at magsikap na sirain ang sekte ng Lila na multo sa lalong madaling panahon at puksain si Cage. Kapag payapa na ang mundo, hindi pa huli ang lahat para pumili ng pinuno. Marco, mabuting bata. Ang pagkakaroon mo ng ganitong pananaw ay tunay na kahanga-hanga. Ganito na lang. Ngayon, sa harap ng lahat, ng martial artists sa mundo, ipapakasal ko ang aking anak sa'yo. Pamangkin, binabati kita. Binabati kita, kuya. Ikaw at ang ate mo ay maganda at gwapo. Perpekto para sa isa't isa. Magkasama na sila mula pa noong bata pa. Kung hindi sila magpakasal, hindi papayag ang Diyos. Magpakasal. Magpakasal. Duo. Hindi ba't araw-araw mong sinasabi na gusto mong pakasalan siya, bakit ngayon ay ayaw mo na? Ako. Guro, Tio. Hindi ko po siya pwedeng pakasalan. Bakit? Hindi ba karapat-dapat ang anak ko sa'yo? Hindi po. Gusto ko po si ate. Ngunit ngayon, hindi pa natatalo ang mga pirata. At hindi pa nabibigyan ng katarungan ang pagkamatay ng aking mga magulang. Paano ako magpapakasaya sa pag-ibig? Pamangkin. Bago pumanaw ang iyong ina, sinabi niya na gusto niyang maging ikaw, ang pinakamasaya at pinakamaligayang tao sa mundo. Kung magpakasal ka, ang kaluluwa ng iyong ina sa langit ay tiyak na matutuwa. Ano ang masama kung kayong mag-asawa ay magkasamang lalaban sa mga pirata? Ako, isang lalaki na nag-atubili. Sige. Yun fan, kung ito ay gagawing damit pangkasal, sa tingin mo ba ay magiging maganda? Ate, kahit ano ang suotin mo ay maganda. Mapagbiro. Ate pa rin ang tawag mo sa akin. Fangkin. Sir, kukunin namin ang telang ito. Magkano po? Sir, kukunin ko ang lahat ng bagay dito. Kukunin ko ang lahat. Sir, kung kukunin ninyo po ang lahat, kailangan ninyo ng 500 piso. Baka. Naglakas loob kang humingi ng pera sa akin. Gusto mo bang mamatay? Ipak lahat. Dalhin sa bahay. Hindi po pwede, sir. Hindi po pwede. Duo. Yoshi. Magandang babae. Ikaw. Dali, ipak at dalhin sa bahay. Pupunta ako at magpapakasaya. Kasama ang magandang babae. Duo. Huwag. Duo. Huwag mong hawakan ng anak ko. Bitawan. Bitawan ng anak ko. Baka. Ayos lang ba kayo? Sino ka? Umalis ka rito. Kung hindi, babaliin ko ang lahat ng buto mo. Gago. Ikaw na tagalupain ng tag-init. Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa mag-ama na ito. Papatayin kita. Huwag mo akong patayin. Humihingi ka ng tawad. Ay, sige po, nagkamali po ako. Nagkamali po ako, nagkamali po ako. Umalis ka. Sasabihin ko sa'yo, ako ay mula sa pangkat ng Lila na multo. Maghintay kayo sa inyong kamatayan. Maraming salamat, Bayani. Maraming salamat, Bayani. Ang mga kalaban na iyon ay tiyak na babalik. Fangkin, dalhin mo sila para magtago. Alagaan mo sila ng mabuti. Kung gayon, mag-ingat ka. Engan.
Tara na. Nasa unahan lang. Siya nga. Ikaw na naman. Magkakilala kayo. Ginoong Kura, siya ang bastos na ito. Naglakas loob siyang suwayin ako sa publiko. Pinuno ng alyansa, ginoong itim na ubas. Ano, isang walang kwenta mula sa lupain ng tag-init. Ngayon, puputulan ko ang iyong ulo, na parang sa aso, at iaalay ito kay ginoong itim na ubas. Kayo na mga tagalupain ng Thor. Sa lupain ng aking dakilang lupain ng tag-init, gumagawa ng kasamaan at walang habas na pumapatay ng inosente. Ngayon, sisiguraduhin kong kayong, mga kalaban na yon ay hindi na makakabalik. Yun fan. Yun fan. Hamak na tao. Huwag kang gumalaw. Kung gusto mong mabuhay sila, kailangan mong lumuhod. Narinig mo ba? Kung gagalaw ako, mawawalan sila ng buhay. Ayaw mong lumuhod, ano? Patayin sila. CJ, luluhod ako. Huwag, yun fan. Hindi ka pwedeng lumuhod sa kanila kahit mamatay ka. Hindi po pwede, tagapagligtas. Kayo, paboran ninyo ng damit, ang dalawang magagandang babae na ito. Gusto kong panoorin siyang lumuhod. Habang hinahangaan ng mga dilag ng lupain ng tag-init. Ayos ka lang ba, Funkin? Ayos lang po ako. Maraming salamat po sa pagliligtas, tagapagligtas. Tagapagligtas, kung hindi po kayo mag-iisip, nais kong ialay ang aking anak na babae upang maging inyong alipin, at maglingkod sa inyo habang buhay. Amoy tsinelas, walang kwentang babae. Paano naman mangyayari yon? Ang paggawa ng katarungan at pagtulong sa kapwa ay tungkulin naming mga mandirigma. May-ari ng tindahan. Wala akong hinihinging kapalit mula sa'yo. May paraan na ako. Gusto kong hindi kayo makakita ng buhay, at hindi rin makakita ng kamatayan. Halika, halika, inuman na. Talagang binabati kita. Dumating na ang tamang oras. Yumuko sa bulwagan. Unang pagyuko sa langit at lupa. Magaling. Pangalawang pagyuko sa mga nakatatanda. Magaling. Mag-asawa, yumuko sa isa't isa. Magaling. Ihatid sa silid tulugan ng bagong kasal. Guro. Dodo. Tito. Yun fan, aking asawa. Anong nangyari sa iyo? Hey Teng. Ikaw na naman, salbahing magnanakaw. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Walang kinalaman si Pinunong Hiteng dito. Ako ang naglagay ng lason. Sangyan. Mas masahol ka pa sa hayop. Salbahing aso, bitawan mo siya. Bitawan mo siya. Funkin. Funkin. Yun fan, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Siyempre may problema. Lahat kayo ay nalasan ng aking Ghost Exterminating Soul Powder. Sa unang araw, mabubulok ang buong katawan ninyo. Sa ikalawang araw, matutunaw ang mga buto ninyo. Sa ikatlong araw, ang buong katawan ninyo ay magiging putik. Mamamatay kayong parang tae. Ay, ang lupit naman.
Kayo, mga hamak na pirata. Ganyan lang ba ang alam ninyong gamitin na maruming paraan? Hindi. Napakabait ko. Basta't may susulat mo ang Wujing mula sa memorya. Ibibigay ko sa iyo ang panlunas. Wujing, managinip ka na lang. Raragasan kita. Bitawan mo ako. Hamak na hayop. Kapag gumalaw ka pa, papatayin ko rin siya. Yuyun fan. Basta't isusulat mo ang Wujing. HMP, walang mamamatay dito. Kung hindi, dadalhin ko ang babae mo. At gagawin siyang gustong mamatay pero hindi makakaya. Yun fan, wag mong isulat. Ayaw mong isulat, ha? Mabuti. Ngayon na mismo, titikman ko ang lasa ng asawa mo. Tigil. Susulat ako. Susulat ako. Yun fan, hindi ka pwedeng sumulat. Kung susulat ka, ibabaon mo ang mundo ng martial arts, ng Great Xia sa walang hanggang kapahamakan. Ang krimen mo ay katulad ng sa mga piratang hapon. Ako. Ang martial arts scripture, huwag kang umasa. Sasama ako sa iyo, pakawalan mo na siya. Huwag. Huwag, Funkin. Tara na. Funkin. Sandali, bigyan mo ako ng kalahating oras. Gusto kong magpaalam sa aking asawa. Sige. Ang pinuno ng alyansang ito ay may mabuting puso. Iwanan mo ng maayos ang iyong huling habilin. Lakad. Yun fan, kumusta ka? Walang silbi ang asawa mo. Wala akong maitulong sa iyo. Huwag kang magsalita ng ganyan, Ginang. Ginang. Huwag na huwag kang sasama kay Haiteng. Kung hindi ako sasama, papatayin kayong lahat ni Haiteng. Kung sasama ako, may 3 araw pa kayo. Mayroon pa ring pag-asa. Huwag. Ang mundo ng martial arts ng Great Xia, kung mayroon pang kahit kaunting pag-asa. Kahit ako lang ang magsakripisyo. Handa akong gawin. Ngayong nangyari na ito, tanging ang aking kalinisan na lang ang maiiwan ko sa iyo. Yun fan. Sa paghihiwalay na ito, baka hindi na tayo magkita muli. Sa susunod na buhay, maging mag-asawa tayo ulit. Funkin. 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 Ay, huli na ako. Aking tagapagligtas. Huwag kang magmadali sa silid tulugan, uminom ka muna sa akin. Napakalakas na lason. Buti na lang dala ko ang alak na gamot na iniwan ng matandang ninuno. Maraming salamat po, matandang pinuno ng lambak, sa pagliligtas niyo sa aming buhay. Maraming salamat po, matandang pinuno ng lambak.
Tumayo na kayong lahat. Wala yon, maliit na bagay lang. Aking tagapagligtas, ang iyong asawa. Dinala siya ng matandang asong si Haiteng. Anak, hindi ka maaaring pumunta. Ama, ngunit siya ang aking asawa. Ang inyong anak. Paano ko hindi malalaman? Ang pag-alis ni Fangkin sa pagkakataong ito ay para sa mundo ng martial arts ng dakilang siya. At higit sa lahat para sa atin at sa buhay ng hindi mabilang na ordinaryong tao. Mabuting pamangkin. Si Haiteng ay 20 taon ng sanay sa martial arts scripture. Hindi lang ikaw, kahit tayong lahat ang pumunta. Wala itong pinagkaiba sa pagpapakamatay. Iniligtas tayo ng nakababatang kapatid na babae. Sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kung siya ay magsasakripisyo ng walang kabuluhan, hindi ba masasayang ang lahat ng kanyang pagsisikap sa ganitong paraan? Kapag nalampasan ng iyong kapangyarihan si Haiteng, sabay tayong pupunta para durugin siya. Tama, durugin siya. Hindi, si Fangkin ang aking asawa. Kung hahayaan ko siyang hamakin ng mga piratang Hapon, hindi ba ako magiging hayop? Bukod pa rito, sa tingin ba ninyo ay maghihintay ng tahimik ang grupong iyon ng mga piratang Hapon hanggang sa makabisado ko ang martial arts scripture? Yun fan. Tito, huwag niyong sabihin na si Haiteng na matandang aso ay kalahating hakbang na martial god. Kahit pa siya ay ganap na martial god, ipaglalaban ko hanggang kamatayan para iligtas ang nakatatandang kapatid na babae. Sandali. Kapatid na Yu, napakabuti mo. Pinoprotektahan ang mundo ng martial arts. Nililigtas ang iyong asawa, lumalaban sa mga mananakop. At itinataguyod ang katarungan. Ito ang pinakamataas na sining ng aming Heaven's Blade sect. Ang Heaven's Blade 81 Cuts. Ngayon, ibibigay ko ito kay Kuya Yu. Maraming salamat, Kuya. Ito ang Muscle Splitting, Bone Dislocating Palm ng aming Aaron Palm Sect. Tanggapin mo ito, kailangan mong iligtas si Binibining Yang. Ang aking asawa at anak ay pinatay ng mga mananakop. Nagising ako sa katotohanan dahil sa mga sinabi ni Kuya Yu sa Dragon Slaying Conference. Sana ang lihim na manual na ito ay makapagbigay sa iyo, Kuya, ng mas malaking pagkakataong manalo. Upang mabayaran ang pagsisisi at panghihinayang sa aking puso. Huwag kang mag-alala, ako si Yu Yunfan. Hindi ko bibigyan ang iyong kabutihan, Kuya. Maraming salamat. Anak, ito ang 8 Extreme Cotton Palm ng aming sekta. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Si Fangkin ay nakasalalay na sa iyo. Huwag kang mag-alala, Guro, kahit na isakripisyo ko ang aking buhay. Tiyak na ibabalik ko si Fangkin. Kuya Yu. Ito ang Grand Profound Treasure Scroll ng aming Arashiyama sect. Kuya Yu, ito ang pinakamataas na martial art ng Ascending Heaven Pavilion, ang Soaring Dragon Ascending Heaven Technique. Mabuti, ang kabutihan niyong lahat sa pagbibigay ng mga teknik na ito, ay hindi ko malilimutan. Kapag nailigtas ko na ang aking minamahal na asawa. At napuksa ang mga dayuhang bandido, muli tayong magsasaya. Anak, kailangan mong bumalik ng buhay. Tagapagligtas, mag-ingat ka. Mag-ingat, mag-ingat. Pinuno, masama ang balita. Tumakas ang babae. Baka. Walang hiya kang babae. Paano mo nagawa yan? Pinuno, kukunin ko ang mga kagamitan sa pagpapahirap. Teka. Maraming paraan para pahirapan ng isang tao. Kapag ikinasal na tayo, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Dalhin niyo siya sa ibaba. Terra. Trader. Masamang tao, hindi ka mamamatay ng maayos. Ang banal na kapangyarihan ni Pinuno Kurofuji ay walang kapantay, naway mamuno siya sa martial arts world magpakailanman. Ngayon, ang asawa ng traidor sa martial arts na si Yu Yunfan ay muling magpapakasal sa akin, ang Pinuno. Ako, si Kurofuji, ay isang half-step martial god. Walang kapantay sa mundo. Lahat ng kalalakihan ng kaharian ng Siya ay aking mga alipin. Lahat ng kababaihan ng kaharian ng Siya ay para sa aking kasiyahan. Dalhin niyo ang tao. Bitawan mo ako.
Lumuhad ka ngayon. Habang yumuyuko, tawagin mo akong asawa. Lumuhad ka, sumigaw ka, dali. Lumuhad ka. Mas gugustuhin kong mamatay kaysa lumuhod sa hayop na hapon. Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Mas mabuti pang sumunod ka. Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga binti. Para sa huli, luluhod ka lang sa harapan ko. Yumuko ka ngayon. Maliit na sinta. Magpakatino ka. 2 araw na ang nakalipas. Ang lalaki mo ay hindi na magtatagal. Huwag kang umasa ng sobra. Kahit maging multo pa ako, lalamunin kita ng buo. Sa mundo ng martial arts ng siya, ako ang naghahari. Kinatatakutan ako ng mga Diyos at demonyo. Kung gaano kita pahihirapan. Bago mamatay si Yu Yunfan, mas magiging masakit para sa kanya, at mas magiging masaya ako. Ngayon, gagawin ko ito sa iyo sa harap ng lahat. Tingnan natin kung paano ka pa magkakaroon ng mukha pagkatapos nito. Magandang ideya yan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sumigaw ka. Kung mas malakas ang sigaw mo, mas magiging excited ako. Mga disipulo, makinig. At ikaw, samahan mo akong paglaruan siya. Ay, salamat, pinuno. Maliit na kapatid. Ikaw ba ang maghuhubad? O tutulungan ka ng kuya mo? Ikaw na maliit na sinta. Ikaw. Yunfan. Mag-ingat ka. Sa susunod na buhay, maging mag-asawa ulit tayo. Hindi ka madaling mamamatay. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Habaran ninyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan. Hayop. Yunfan. Bata. May lason ka na, pero naglakas loob ka pa rin pumunta rito? Sugurin ninyo siya. Ikaw na aso ka, bakit hindi ka nalang naghintay ng kamatayan sa bahay? Anong ginagawa mo rito? Para patayin ang mga traidor. Para patayin ang mga asong hapon. Ikaw, ang lason mo ay nasa buto mo na. Hindi ka kalaban sa akin. Ganito na lang. Lumuhad ka, at yumuko sa akin ng 2 beses. Mamaya, kapag pinaglalaroan ko ang babae mo, baka maging mas malumanay ako. Mamatay ka. Imposible. Ang lason mo, nawala na. Maawa ka, magiting naman dirigma. Kung gayon, humingi ka ng tawad sa mga inosenteng kaluluwa. Pinatay mo. Kuya, hindi. Lolo. Nagkamali ako. Traidor, ang pagpapahintulot na mamatay ka ng ganyan ay masyado pang madali para sa'yo. Pinuno ng alyansa. Iligtas mo ako. Mga taga-siya, mamatay kayo. Lolo. Hindi ako tao. Ako ay baboy. Ako ay aso. Pakiusap, patawarin mo ako. Kung iba ang kasalanan mo, baka napatawad pa kita. Ngunit kumampi ka sa mga asong hapon, ipinagkanulo ang iyong lahi para sa karangalan, kahit mamatay ka ng 10,000 beses. Hindi pa rin sapat. Isang grupo ng mga walang silbi. Bata. May lakas ka ng loob. Sumama ka sa akin. Ate, hintayin mo ako. Yunfan.
Ako ay kalahating martial god na. Samantalang ikaw, ngayon pa lang natuto. Paano ka mananalo? Huwag kang magmadali. Dahan-dahan kitang pahihirapan hanggang mamatay. Sa harap ng iyong libingan, paglalaruan ko ang iyong asawa. Tigilan mo ang pagtahol. Ngayon, kukunin ko ang ulo mong aso. Malaking salita. Baji Mienzang? Ang ganitong klase ng martial arts. Paano magiging kalaban ko? Hanggat may hininga pa ako, lalabanan kita, dayuhang mananakop hanggang kamatayan. Ililigtas ko ang mundo ng martial arts sa panganib. Babaguhin ang takbo ng kapalaran. At ibabalik ang katarungan. Fenjin Kuoguzang, paano mo natutunan yan? Kahit na, Ano ngayon kung natutunan mo? Hindi ka pa rin kalaban ko. hey Teng, matandang aso. Ngayon, ang aming mundo ng martial arts. Nagkakaisa, iisang puso. Pagtatayo ng pader ng dugo at laman. Ngayon, pinagsama-sama ang iba't ibang martial arts. Sisiguraduhin kong mawawasak ka ng lubusan. Pilong Teng Tiangong. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na lakas ng isang kalahating martial god. Ang kutsilyong ito ay nakapatay na ng di mabilang na walang kwentang tao mula sa mga kalaban. Ngayon, ang mapatay ka nito ay isang karangalan para sa iyo. Fan Fan. Nanay, ayos lang si Fan Fan. Huwag kang matakot, Fan Fan. Yun Fan. Anong klaseng walang kwentang martial arts na naman yan? Ang ganitong malambot na galaw mo. Bakit? Bakit napakalakas ng pinsala? Sa isang iglap lang, sa wakas ay naintindihan ko na. Ang Wujing. Ito ang prinsipyo ng sining ng pakikipaglaban ng dakilang kaharian. Sa pagsasama-sama lamang ng iba't ibang natatanging sining, makakamit ang pagkaunawa at magiging isang walang kapantay na mandirigma. Hindi, nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Hindi. Ang isang dayuhang tulisan na tulad mo ay hindi kailanman maintindihan ang esensya ng sining ng pakikipaglaban ng dakilang kaharian. Ang palad na ito ay para sa pagkakaisa ng lahat ng pamamaraan, para sa pagkakaisa ng kalooban ng lahat. Para sa paglantad ng tunay mong anyo bilang dayuhang tulisan. Para sa pagiging aso mo, dayuhang tulisan. Niloloko mo ako. Mamatay ka na. Ano ba talaga ang martial arts na ito? Kay Chai.
Impossible. Hindi. Doon yang. Ngayon, patay na si Heteng Dahe. At lahat ng dayuhang tulisan ay umalis na sa dakilang kaharian. Sa wakas ay naipaghiganti na kayo ng inyong anak. Mga magulang, magpahinga na po kayo ng payapa. Si Yu Yunfan ay isang bayani ng lahat ng henerasyon. Dapat natin siyang gawing bagong pinuno ng alyansa ng martial arts. Pinunong Yu. Mga Ginoo, ginawa ko lang ang dapat gawin ng isang mamamayan ng dakilang kaharian, ang posisyon ng pinuno ng alyansa ng martial arts. Hayaan na lang na ang aking tiyuhin ang humawak nito. Nais ko lang na makasama ang aking minamahal na asawa, maglakbay sa buong mundo, at mamuhay ng malaya sa mundo ng martial arts. Paano mangyayari yan? Ang pinuno ng alyansa ng martial arts ay nangangailangan pa rin ng isang martial god na tulad mo, hanggat may martial way sa puso. Lahat ay martial god. Tara na.